Maligayang pagdating sa kwento sa dilim. Isang mundo kung saan bawat sulok ay may kwento ng lihim, takot at misteryo. Halina't samahan kami sa pagsalaysay sa kwento ni Teniente Guimo. Sa gitna ng dilim, kapag tahimik na ang mga ilaw at ang hangin ay tila humihinga ng mabagal. Mag-ingat. May mga bagay na hindi natin nakikita ng direkta, ngunit nararamdaman natin sa bawat kalmot ng pangamba sa balat. Noong dekada 1950, may isang usap-usapan sa munting bayan ng Dueñas na kahit palipas na sa panahon, patuloy na bumabalot sa gabi ang takot. Ito ang kwento ni Teniente Guimo. Ang pinaniniwalaang pinuno ng isang tribo ng aswang, ang pangalan na binanggit-banggit sa mga bulong-bulungan ng mga matatanda gamit bilang panakot sa mga batang pasaway. Sinasabing hindi siya ordinaryong tao. Sa mga kwento ng matatanda, si Teniente Guimo ay leader ng mga nilalang na kumakain ng laman. Hindi lamang ng karne ng hayop, kundi ng mga kaluluwang nabubuhay. May asawa siya at isang anak na babaeng nagngangalang Ella. Kahit ang mga aswang umano ay nanginginig kapag dumadating ang gabi. At sinasabing hanggang sa pagitan nila, may respeto pa rin sa mga hangganan ng tao at halimaw. Ngunit may mga gabing nagiging manipis ang pagitan ng dalawa. Isang gabi, hindi makatulog si Ella. Parang may tinig na humahaplos sa mga dingding ng bahay. Hindi mabigkas, ngunit mariin. Umalingaw-ngaw ang malayo at tila may mga hakbang sa labas. Mula sa bintana, sumilip siya at nakita ang hindi inaasahang pangyayari. Napakaraming tao ang nagtapon sa labas ng kanilang bahay. Mga kalalakihan na may hawak na patalim at mga espada. At si Teniente Guimo nakatayo sa gitna, tila pinakamatibay sa lahat. Sa una, inakala niyang paghahanda lang para sa pista, parang magtatanghal ang buong baryo kinabukasan. Ngunit habang lumalapit ang gabi, lumalala ang ingay, hindi tugtugin, mga pag-uusap na bumabaluktot sa hangin. May mga bulong na hindi mabuti. Ang mga bisita ay tila may mabigat na layunin. May ilan na nagdadala ng mga maitim na lampin, parang may paghahanda sa mga hindi mapapawing tinik ng gabi. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakabigla. Narinig ni Ella ang mga papaos ng dama at mga hiyaw ng takot. May mga sabi-sabi na mga aswang daw ang bumabalot sa paligid. Nagugutom at naglalakbay. May isang lalaki, si Kirilo, na ang bahay ay iniembalo ng kawalang ligtas. Binasag ang pinto, may barbed wire, paupang pigilan ang paglabas. Tinangkang pasukin ang bahay. Tila naghahanap ng laman. Lumubog ang buong baryo sa takot. Ang ilan ay sumisigaw, naghahanap ng tulong. Ang mga kalalakihan ni Teniente Guimo, tila walang awa, nagmamadaling kumilos. Nagsimula raw siyang kumain ng laman ng tao. Hindi lamang kumikibo sa mga alamat, kundi kumikislap ang kanyang mga mata sa kasiyahang madilim. Ang gabi ay parang inukit ng pagnanasang hindi mapakali. Sa puso ng kaguluhan, pinilit ni Teniente Guimo na itago ang isa niyang lihim. May isang gabing inabandona siya ng mga alagad. May away umano sa pagitan nila. Mga pag-aalitan na humantong sa mga pagpatay. Isang babae ang nagtangkang tumakas. Sa kwentuhan, doon daw nagsimula ang usaping nagbigay kulay sa kanyang pangalan. Teniente Guimo, ang aswang. Walang katapusang usap-usapan ng lumaganap. Siya raw ay sumisira, kumakain, hindi tao, ang bulong-bulungan ng matatanda. Dinala siya sa presinto, inusisa at sinampahan ng kaso. May natagpo ang bangkay na may punit-punit na dibdib at atay na tila kinain ng buhay. May mga nagsasabing si Guimo ay cannibal. Hindi lang isang aswang na nagbibigay katakutan sa mga bata, kundi isang tao ring kumain ng tao. Ngunit ang kabalintunaan, pagkakalaya niya mula sa kulungan, naglaho na lamang siya. Wala na siyang bakas sa bayan. Lumipas ang panahon,
May mga ilang tao ang pumunta sa bayan ng Dueñas para alamin kung totoo ba ang mga kwento. Walang malinaw na dokumento. Ang tanging gabay ay ang mga labi ng alaala. Ang mga tao sa Barangay Poblacion A na nagsabing kamag-anak ni Teniente Guimo ang mga pamilyang Lamputi at Langrio. Kung totoo, sila raw ang mga apo o apo-apong nabubuhay pa sa ngayon. Umuusbong ang tanong, ano na ang nangyari sa katawan ni Guimo? Saan siya inilibing kung may libingan man? May mga lumang nagsasabi na walang malinaw na pinatutunguhan. Ayon sa ilan, naitatag ang kanyang pangalan sa isang libingan. Ngunit hindi nila matandaan kung aling sementeryo. May isang albularyo noon, si Lola Florita, 89 na taong gulang, na sumusumpa na may kakaibang nangyari. May ritual daw na ginagawa sa tabi ng bundok. May kahon na puno ng kahoy at isang bote ng langis o lana. Kapag pinakuluan, may lumalabas na aso. Hindi literal na aso, kundi isang di makatwirang anyo. Isang halimaw na tila aso na may dugong nakalantad. Kumikislap ang mga mata sa dilim. Sa Barangay Punong Grande, halos lahat ng tao doon ay nagsusuot ng pulang tela sa kanilang katawan tuwing gabi. Hindi fashion statement iyon, panlaban daw sa masamang puwersa. Dinadala nila ang pulang sinulid, pulang damit, kahit pulang pang-akit sa pinto. Ngunit sa isang gabi, isang binatang nagngangalang Remark ang nasangkot sa kakaibang pangyayari. Ayon sa kanyang pamilya, naglakad siya pauwi nang makakita ng isang asong duguan na may matang nanginginig. Tumigil siya, tiningnan ang paligid at bigla itong nawala. Hindi ito ordinaryong pagkawala. Minsan 3 beses daw niya itong nakita, tila sinusundan siya ng mga matang iyon. Mula noon, naging palihim ang kanyang takot. Tuwing gabi, nanalangin siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at ng barangay. Hindi niya maalis ang paniniwala na may tanikala pa ring nag-uugnay sa lumang alamat. Ang takot sa aso? Oo, aso. Baka mapagkakamalan mong biro, ngunit sa mga alamat ng Ilonggo at sa mga kwentong panglahi, may mga nilalang na nagmumukhang aso at nagiging tagapaghatid ng sumpa. May mga nagsasabing, ang aso ang tagapagdala ng aswang at kabal. May mga ritual na ginagawa laban sa ganitong bagay, paglalagay ng langis sa mga sulok, pagsunog ng damo at pag-aalay sa bundok upang hindi makaakit ng mga halimaw. May isa pang kwento na nagsasabing, ang asong iyon ay hindi tunay na aso. Ito raw ay si Teniente Guimo na hinaharap ang anyong mabangis at maliksi. Siya raw ang lumalakad sa gabi sa anyong hayop, nag-uukit ng takot. Ngunit may isa pang panig ng kwento. Maraming tao ang nagsasabing ang tunay na dahilan ng pagkasira ni Teniente Guimo ay paninirang puri at selos. May balitang ang ilang kalalakihan ay nainggit sa kanya at sa halip na hinamon ang kanyang pangalan sa matapang na paraan, pinuno siya ng usap-usapan na ang kanyang uri ay isang halimaw, isang aswang. Pinalaki ng mga hintayong kwento ang takot sa mga tao hanggang sa hindi na matukoy kung totoo o gawa-gawa lamang. Minsan, ang kasaysayan ay nababalot ng kwentong bayan para takutin ang mga kabataan. Tumahimik ka, baka dumating si Teniente Guimo at dahil sa takot, lumaki ang mga bata na may marka ng pangamba. Araw-araw, may mga kabataan na binubulungan sa kanto. Ikaw, aso ka, isang panlait na nagmumula sa nakagawiang paniniwala. May mga lumang argumento, huwag ka mag-isa, baka kainin ka. At yun ang pinakamabisang panlaban ng mga matatanda. Takutin ang mga bata para manatiling ligtas. Pero bakit nga ba ang isang pangalan ay nagiging mala-legend? Dahil sa takot, dahil sa kawalan ng malinaw na paliwanag, at dahil sa pagpapabuti ng kwento sa bawat pagsasalaysay. Ang lupa kung saan sinasabing inilibing si Teniente Guimo ay naging misteryo. Ang bote ng langis sa bundok ay naging simbolo. At ang pulang tela ng Punong Grande ay naging sagisag ng pag-iingat.
Lahat ng ito nagsasama-sama at lumilikha ng isang larawan na mas malaki kaysa sa orihinal na pangyayari. Sa mga gabing madilim, sinasabing may umaawit na mahinang himig sa paligid ng mga puno sa Dueñas. Hindi musika ng tao, kundi parang pag-iyak ng isang nilalang na hindi makahanap ng katahimikan. May mga naglalahad na may mga bakas ng paa na hindi normal, mga bakas na umiikot sa kubo at nawawala sa ere. May mga kabataan ding nagkukwento na habang naglalaro sa dilim, bigla silang napapansin ng isang mata sa kadiliman at ang unang naramdaman nila ay hindi lamig, kundi tila isang malalim na gutom. Kung tatanungin mo ang mga matatanda ngayon, may dalawang klase ng sagot. Yung inaamin na natatakot pa rin sila at yung nagsasabi na panahon na lamang ang bumuo ng mga kulay sa kwento. Pero isang bagay ang hindi mababago. Ang pangalan ni Teniente Himo ay nananatiling gabay sa takot ng ilan. Minsan, ang alamat ang siyang nagpapanatili ng isang bayan sa pagkakaisa. Pumupuno ng puwang ang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng kolektibong paniniwala. Bago tayo magtapos, isa palang babala kung may marinig kang mga yabag sa gabi o may makitang asong may matang pumapaimbulog sa dilim, huwag mo itong tularan. Itigil mo ang pag-uusap, huminga ng malalim at umuwi. Hindi lahat ng kwento ay dapat siyasatin ng isang tao lamang. May mga bagay na mas ligtas na iwan sa katahimikan at kung minsan, ang katotohanan ay nakatago sa likod ng takot ng marami. At kung ikay taga-Dueñas o anumang baryo na may ganitong simoy ng alaala, tandaan, ang tunay na lakas ay hindi sa pag-angkin ng galit, kundi sa pag-unawa at pagkalinga sa isa't isa. Huwag hayaan na ang takot ang maghari. Gamitin natin ang mga kwento upang tumalima sa ating bayan, hindi upang sirain ang karangalan ng isa pang tao. At dito nagtatapos ang ating kwento sa dilim. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muli.